Actually, kuya, may nakikita ko sa kanya, 20 years from now, presidente na to. Nako. 20 years from now. Eh, yun din ang sinabi ni Na ano ko PRRD eh, eh. ano ka? Ginaya mo lang kita, hindi ko speaking- naman. Speaking of magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon patungkol dito ulit sa kaganapan ng ating lipunan, ating bansang Pilipinas. Tungkol dito sa mga prediction ni Sir Jack kay Congressman Labiste na sabi ni Sir Jack, 20 years from now, maging presidente na si Leandro Labiste. O, diretso na tayo dito mga kababayan. Huwag na natin patagalin. O kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, paki-subscribe man lang at isang like, masaya na ako dyan. Rene Bay. Pinakamalaking problema ng Pilipinas ay hindi korupsyon sa gobyerno, kung hindi ang oligarkiya. Ano yung magandang legasiya ni PRRD sa bansa? It was that yung ibang mga untouchable na negosyante sa Pilipinas ay sa panahon niya sumuporta sa mga programa ng gobyerno, nagbayad ng buwis at hindi gumawa ng mga matagal nilang maling ginagawa. Mga banateros, makikita nyo naman, kami may listahan. May listahan. Siya wala. Antindi. Magdadalawang oras na nating kinakausap si Congressman Labiste, ginigisa. Pero you're really consistent kung ano yung mga sagot mo. Wala ka naman listahan, pero nakikita namin na talagang parehas yung mga sagot mo. So, dito ko nararamdaman yung genuinity ng mga information na nanggagaling kay Congressman Labiste. Actually, kuya, may nakikita ko sa kanya, 20 years from now, presidente na to. Nako. 20 years from now. Eh, yun din ang sinabi ni Na ano ko PRRD eh, eh. ano ka? Ginaya mo lang kita, hindi ko naman. Speaking of PRD, may nagsasabi na nag-OJT ka daw kay PRD. Ano mo nga, kwento mo nga yan. Yung pag-OJT na yan. Ano bang totoong istorya behind it? Unang-una po, I wish na tatagal pa ang buhay ko ng 20 years, pero sa dami kong mga naging kaaway na sa last few months lang, I'm not sure what the future holds for me. Congressman, I think marami naman mga Pilipino na kuya, susuporta talaga sa'yo. Pero inisip ko lang kung 6 na buwan, ganitong karami na nga akong mga bagong kaaway. Paano kaya sa mga susunod pang mga taon, di ba? Pero Masaya. Kung it would be very exciting next few years. But I spent time in Davao in 2013 and it was eye-opening because I also had the chance to ask then Mayor PRRD sa napatunayan niya sa Davao sa suporta ng public sa kanya, bakit hindi siya tumakbo sa national? At actually, ang sagot niya at that time was baka aawayan daw siya ni De Lima, who was then Secretary of Justice. At in more broad terms, sabi niya na the country is not yet ready for a leader like him on the national stage. And when it was first floated that he will run in 2015 for the presidency of 2016, I could already see that he is gonna win because nakita ko yung reception ng mga tao sa kanya sa time that I spent in Davao in 2013. And noong pa lang, sinabi ko sa aking ina na dapat maging supportive siya sa eventual administration ni PRRD. And I'm thankful that I had the chance to see that up close. And actually yung isang hangaan ko talaga sa kanyang leadership was the fact that he really stood up to the then untouchable figures in our country. Nabanggit ko naman kanina, sa tingin ko pinakamalaking problema ng Pilipinas ay hindi korupsyon sa gobyerno, kung hindi ang oligarkiya. At kung pwede kong O sino ba yung mga untouchable? Ito ang mga mayayaman na mga negosyante, yung mga tinatawag na oligarchs.
Ito kasi mga oligarch, mga kababayan, ito sila ang mga mayayaman na nag-impluensya sa ating mga politiko sa pamamagitan ng kanilang mga pera, kayamanan nila. Kung ano-ano lang i-offer sa mga politiko, basta manalo na lang sila, yun ang problema. Kaya sinasabi dito kanina ni Congressman Labiste na hindi naman lang corruption ang problema ng ating bansa, kundi isa tong nagkadagdag sa problema ang mga oligarch. Wala namang masama sana itong mga mayayaman nito. Basta gagampanan lang sana nilang kanilang tungkulin bilang magbayad ng tamang buwis. Pero ito na nga, sinasabi na nga dati. Alam niyo po mga kababayan, sa panahon ni PRRD, ay hindi nakapurma itong mga oligarch. Sinisingil talaga. Itong mga dating hindi nagbabayad ng buwis, pinabayad talaga ng buwis. Kaya dito talaga nagustuhan ito ni Congressman Labiste ang ginagawa ni PRRD nung si PRRD pa ang ating presidente. Liwanag sa ating mga kaibigan na hindi naman DDS. Ano yung magandang legasiya ni PRRD sa bansa? It was that yung ibang mga untouchable na negosyante sa Pilipinas ay sa panahon niya sumuporta sa mga programa ng gobyerno, nagbayad ng buwis at hindi gumawa ng mga matagal nilang maling ginagawa dahil takot sila sa strong leader in our country at the time. And it was a time when I can say the country was not ruled by the oligarchy.